Okay mga kabukid, mga kamusikero, ito naman po tayo sa budget ng Office of the Vice President. Tinanong si Vice President Inday Sara Duterte patungkol dito sa budget na ito, pero ang sagot niya is, dalawa lang naman talaga ang, ang umahawak ng budget na ito. Walang iba kundi si Saldico at saka si Romualdez, Congressman Romualdez. So kahit anong pang gagawing meeting o ginagawang hearing, pero at the end po, ang mag-a-approve pa rin dyan, ay walang iba, yung dalawang tao lang na sinasabi niya, na si Romualdez at saka si Saldico. So parang wala pa rin mangyayari sa mga hearing na gagawin. Pero anyways po, pupunta rin, pasasali pa rin siya sa Senate hearing. So pakinggan natin yung kabuuhan ng video na ito, yung in-interview po si Vice President Inday Sara Duterte patungkol dito sa kanyang budget na pinopropose po sa 2025. So pakinggan natin mga kabukid. Ngayon po yung last day of deliberation sa budget, although they're still hoping na magpapakita po kayo, if first come to worst na talagang mapako na po sa 733 million lang po ang ma-approve. What can the OVP do with that budget, ma'am? We will see. Sinabi ko naman na noon, no, yung rason kung bakit hindi na kami mag-participate sa budget deliberations ng Office of the Vice President dyan sa House of Representatives. Dahil nga sinabi ko na dalawang tao lang naman yung nagde-decide dyan, Congressman Saldico and Congressman Martin Romualdez. At sinabi ko din, yung proof ko kung bakit sila lang dalawa. And may paper trail yung sinabi ko against them. Sa 700 million, we will see kung ano yung maiwan, and then we will work around that budget of the Office of the Vice President. Pero definitely, tutuloy pa rin yung trabaho, anuman ang budget ng Office of the Vice President. But then again, ma'am, hindi pa naman po yung final kasi di ba meron pang sa Senate. So, hahabulin niyo ba, ma'am, sa Senate? Kayo ba ay magpapakita na doon during the deliberation? Yes, meron. Nag-aantay kami ng schedule galing sa Senate for the plenary budget hearing ng Office of the Vice President. So, a-attend kami doon. Pero wala na kaming expectation na mahabol pa yan. Kasi nga, sinabi ko doon sa interview ko, pagdating sa bicameral, kung nasaan nandun na yung dalawa, the Senate and the House of Representatives, wala ding nasusunod doon except si Saldico at si Martin Romualdez. At ang example ko niyan ay yung attached na list, no, sa classrooms ng Department of Education, na kahit pa man tinanong ng mga senador, nandun pa rin siya sa final draft, and nandun pa rin siya sa General Appropriations Act. At ang isa pa doon, na example ko sa inyo, na sila din naman ang nasusunod doon, yung kaguluhan nila at sagutan nila sa AKAP. Wala yung AKAP, di ba? Nakita na lang nila yung AKAP sa bike camp. At sinasabi ni Saldico, hindi, pumirma ang mga senador eh. So, yun yung example ko na, yun yung proof ko na dalawang tao lang nasusunod dyan. Si Saldico at si Martin Romualdez. But despite that, ma'am, sure na yung inyong attendance po sa Senate deliberation? Yes. Kahit alam mong if first come to worst, talagang yun lang makukuha ang budget ng OVP. Opo, oo. Sigurado yung attendance namin. In fact, kahapon, na-discuss namin dyan sa Chief Staff na opisina kung ano yung date para ma-block namin yung date ng plenary ng Senate. But apparently, wala pa daw mga schedule, so nag-aantay kami. Alright. Ma'am, last po, yung show cause order po na pinalabas po ng Committee ng Good Government sa ilang mga OVP officials po. Opo, nabanggit kanina noong nagmo-monitor ng hearing na meron ng show cause order yung ibang mga personnel ng Office of the Vice President. Sabit lang namin sa aming legal dito sa OVP, meron naman kaming legal division, and then we will ask our lead
lawyer to come up with a legal opinion.